Kay and welcome back to our family home. Thank you so much for subscribing, and if you're new to this channel and you want to be a part of this family, just hit the subscribe button down below and also click that notification bell beside it for you to be updated with my latest uploads. Also, don't forget to like, share this video, and comment down below. For today, we are going to react on another music video. Ito po ang opisyal na music video ng kanta ni Miss Moira de la Torre na may pamagat na Paubaya. So, the official music video was uploaded sa YouTube channel po ni Miss Moira de la Torre kahapon at sa ngayon, meron na po siyang mahigit 4 million views. Oh my gosh, wala pa pong isang araw, wala pa pong 24 oras at nakagain na po siya ng 4-point-something million views. So I was looking at the thumbnail. Actually, nung una kong nakita ito, oh my gosh, I saw it nung in-upload pa lang siya 52 minutes ago. Nakita ko na siya sa YouTube. Sabi ko, oh my gosh, hindi ko siya ipi-play kasi gusto ko siyang i-react. At nakita ko po na intriga pa kasi ako. Kasi po, yung sa thumbnail nakita ko po na yung mga karakter po dito sa kantang ito na gumanap po doon sa music video ay sina Joshua Garcia at si Miss Julia Barreto. Eh, alam naman po natin na meron po silang past relationship, if I'm not mistaken, umabot po sa 3 taon ang kanilang relasyon. At parang, oh my gosh, yung professionalism nila para tanggapin ang proyektong ito, grabe, out of this world. So parang, oh my gosh, na-excite ako kasi hindi ko pa siya na-react kahapon. So ngayon po ay papanoorin na natin ang music video ng Paubaya at i-react po natin. Let's go. Wow, ang music video po niya ay napakahaba, 11 minutes and 47 seconds. Parang ito pa lang yung pinakamahabang music video na nakita ko ever. Correct me if I'm wrong kung may mas mahaba pa nito, pero ang haba ha. Siguro talagang nilagyan nila ng kwento yung kanta. So tara, panoorin na natin. Let's go, let's go! Joshua, do you take Julia to be your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health? First scene. Kinakasal sila. What? Okay. Until death do you part? I do. Oh my gosh. Ang ganda ni Julia. Saglit na yun. Tiyak na ako dun pa lang. Wait lang, magpe-prepare ako ng tissue. Lumuhod si Joshua. Iyak na ako. Ano ba yan? Wala pa sa kalagitnaan. 1 minute 34 seconds pa lang. Ano ba yan? Sige, tuloy na natin. Ang ganda ni Julia! Hindi ko alam kung saan ako naiiyak sa pagluhod ni Joshua, sa boses ni Miss Moira, o yung kagandahan ni Julia. Ang ganda niya! Nakakainis!
Anong nangyari? Wait lang. Tumakbo si Julia. Wait lang. I must say, Julia, she's so pretty. Nanginginig yung boses ko. Hindi ako makapag-react ng maayos nito. Ano ba yan? 3 minutes, 17 seconds pa lang. Hindi ako makapagsabi. Nanginginig yung boses ko. Si Julia, grabe. Pakagandang bata nito. She's so pretty. Alam mo, I commend their professionalism na tanggapin talaga ang proyekto na to. Kasi, di ba, alam naman po natin na nanggaling sila sa isang malalim din naman na relasyon. Tumagal din sila ng 3 taon talaga, if I'm not mistaken. Para tanggapin nila tong proyekto na to, grabe. Oh my gosh, your professionalism, as I've said, is out of this world. Joshua, wala akong masabi, di ba? Si Julia din naman ay magaling din namang artista. At, oh my gosh, 3 minutes pa lang, naiiyak na ako. Hindi ko alam kung sa kanta, dun sa kwento nila. Si Julia, ang ganda-ganda. Kanina ko pa inuulit-ulit. Tuloy ko na. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. And also nga pala, tumakbo siya during a Runaway Bride. Miss Moira. Bumalik siya after niyang tumakbo. I'm sorry. I'm sorry. Josh. My gosh, wait. Did I hear it right? Yung real names nila, yung ginamit. My God, feels like it's real. Parang totoo. Wait lang, parang naninikip yung dibdib ko. Aatake na tao pagkatapos ng music video na to. Ano ba yun? Sandali. Tumakbo si Julia during the wedding. Actually, parang even before it started. And then, oh my gosh, nag-antay si Joshua doon at bumalik si Julia. In fairness naman kay Joshua, nag-antay siya doon. I'm sorry na pagod ako. I'm sorry na wala ako. Natakot ako kasi hindi kita mahanap doon. Binigay ko sa lahat na ubos na ako. Sandali lang. Ay, sorry, nasaktan kita. Sorry. Sorry kung wala ako nung mga panahon kailangan mo ako. Sorry kung wala ako nung kailangan mo ng mga kapitan. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Hindi man lang kita naprotektahan. Oh. I'm sorry. Mapanakit! Masyadong mapanakit yung mga linyahan nito.
Wait. I was crying, but I was listening carefully dun sa linya nila. Dun sa mga linyang binibitawan nila. And I think this is somewhat like, kaya yung totoong pangalan nila yung ginamit. Kasi parang, ano ba to? Parang ito yung naging chance ba na magkaroon silang dalawa ng closure dun sa naging relationship nila, dun sa paghihiwalay nila. Kasi, I don't know, I'm not sure, hindi ko naman alam, pero I feel like hindi siya scripted. I feel like talagang nanggagaling dun sa puso nila yung mga binibitawan nilang salita. Like, kung ano yung gusto nilang sabihin sa isa't isa, parang ganun yung naging ano eh. I'm sorry. Let me breathe. Parang ganun yung naging eksena. Parang siguro sinabi ng director or ng music video na ito na sabihin nyo kung ano yung gusto nyong sabihin na lang sa isa't isa. And I was crying kasi yeah, so I think this serves as their closure dun sa ano nila. Kasi alam naman natin yung naging kwento nila, na subaybayan natin, nasaksahan natin yung pagmamahalan nila, kung paano nila, they were very open naman dun sa relationship nila noon, at nasaksahan natin kung paano sila naging masaya, paano nila minahal yung isa't isa, pinakita na wala naman silang tinago. So, ngayon, naiintindihan natin kung ano yung mga salitang binibitawan nila, yung mga linyahan nila, naiintindihan natin, nasasaktan tayo kasi alam natin yung kwento nila. Ewan ko, tuloy ko na nga. Kung hindi kita na-protektahan. Hindi man lang kita na-protektahan. Takot ako. Sobra. Pero gusto ko nandun ako. Gusto ko nandun ako nung nasasaktan ka. Pero wala. Siguro dahil alam ko na rin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Sinubukan naman natin, diba? Lalaban naman natin, diba? We tried. Gusto ko mag-thank you sa'yo sa lahat ng memories na binigay mo sa akin. Hindi man natin nagawa yung mga pangarap natin. Masaya na ako sa mga pinagsamahan natin. Masaya ako na masaya ka. Gusto na maging masaya ka rin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ikaw ka. Gusto ko malaman mo na pinapatawad kita. Pinapatawad din kita. Wait lang. Narinig niyo ba yun? Ano? Ay, ang pangit ko na. Ito yung video ko lang na talaga.
super iyak ako. Narinig nyo ba? You use headset. Pag pinanood nyo to, use headset. Sabi ni Julia doon, 2 beses pa ata niyang binanggit na wag mo akong bitawan, pabulong kasi. I really feel like this is not scripted. They're not acting or whatsoever. This is real. It's happening. Like, they're throwing the lines na gusto talaga nilang sabihin sa isa't isa. And why do I feel like ayaw pang i-give up ni Julia yung relationship? Kasi para ayaw pa niyang i-give up si Josh. Kasi, if I'm not mistaken, 2 beses niyang binanggit, huwag mo kong bitawan. And Joshua said, kailangan ko. Tapos inulit ulit ni Julia, huwag mo kong bitawan. Huwag mo kong bitawan, sabi niya. I need to. It's not the original line. It's not it. Sorry. Hindi yun. Hindi yun yung original na version. Wait lang. Hindi yun yung original na version. I'm trying my best here. Yung original na version is pinapaubaya na kita sa kanya. But here, she said, pinapaubaya, pinapatawad, pinapalaya. Kung alam niyo yung original version ng kanta, you try to search for the lyrics. Napansin ko, hindi yun yung original version. This is not the original version. She re-recorded it, maybe, si Moira. And then talagang parang, I feel like this music video is para talaga sa kanila, sino Joshua. I'm sorry, naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Parang nagsilbi ito na closure. Parang ganun, yung ano ko, nagsilbi itong closure sa kanilang dalawa. That's why I've said earlier na hindi siya scripted. Yun talaga yung mga gusto nilang sabihin sa isa't isa. Yung lyrics niya, hindi yun. Ulitin ko. Listen, pinapatawad. Pinapatawad, pinapalaya. Pinapaubaya. Pinapatawad, pinapalaya, pinapaubaya. Paano ngayon? Paano ngayon ako magko-comment? Namumugto yung mga mata ko. Ano ba yan? Wow! Whew! Hindi ako makapagsalita. Napakagandang chance, di ba, para makapag-usap sila. This music video was meant to be theirs, actually, talaga. Sina Julia at Josh, they're not acting. They were not acting. Gusto ko i-comment talaga sino Julia at Josh for their professionalism na tinanggap nila tong project na to. Grabe, kasi shinare nila sa ating lahat. Shinare nila noon yung love story nila, o paano sila naging masaya, paano sila nagmahalan. Binahagi rin nila sa atin yung closure nila, kung ano yung gusto nilang sabihin sa isa't isa. I'll give them a round of applause for that. Miss Moira lang, ang sakit-sakit na dinagdagan nyo pa ng Joshua at Julia, Joshlia.
iniba talaga nila yung lyrics dun sa ending para umakma talaga dun sa kwento ni na Joshua at Julia, kasi pinapaubaya ata talaga yung original version nun, pero iniba, pinapatawad, pinapalaya, pinapaubaya dito sa music video na to. Diba, sabi nga nila, the saddest part of life is when the person who gave you best memories now becomes a memory. Tama at napakasakit nun, pero alam mo yung sinasabi ng ibang tao na wala daw forever, di ba, linyahan yan talaga, pag may nagbe-break walang forever, pero for me meron pa rin forever sa tamang tao. Tsaka yung lola at lolo nyo, fling-fling lang sila, di ba, nagtagal naman sila, tumanda sila at lahat-lahat, fling-fling. Hindi, may forever talaga, pero sa tamang tao. Minsan, kailangan lang nating dumaan sa baling tao para tayo ay matuto. Pero, I will not say na maling tao din yung kung kanino ka man dumaan. Kasi, kinailangan mong dumaan sa kanya Kinailangan mong dumaan sa kanya. At hindi naman ibibigay sa'yo ng Diyos, ng poon, ang isang tao na maging, at hahayaan niya maging bahagi ng buhay mo sa mahabang panahon, maikli man yan o mahabang panahon, kung walang dahilan. Kasi dyan ka mag-grow, dyan ka matututo, at dyan ka mahuhubog bilang tao. Ibaga yung linya ni Julia doon kanina, sabi niya, sinubukan naman natin, di ba? Nilaban naman natin. Yun na naman yung sinasabi ng iba na pinagtagpo pero hindi tinadhana. Totoo rin naman yun, pero minsan kasi, hindi kasi minsan, pinagtagpo pero di tinadhana. Minsan naman, pinagtagpo, kaso may epal. Whenever we experience pain, no? Sa tuwing tayo makakaranas ng sakit, ng pait, ng lungkot, let's just surrender it to God. Sabi nga ni Moira, kung napansin nyo dun sa last part ng music video, sabi niya, pinapaubaya, gumanon siya, pinapaubaya ko na sa kanya. So, she was pointing to God. So, let's surrender it to God, pero you do your best to do your part by lifting your spirit up. Surrender it to God kasi mas alam niya kung ano yung mas deserve mo, mas alam niya kung papaano papawiin yung sakit, yung lungkot. Never put away God sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Put God at the center, sabi nga nila. Sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, sa lahat ng ginagawa mo, at lahat ng iniisip mong imposible ay magiging posible. Huwag mo din namang ipagdadasal na sana matapos na yung sakit. Yun kasi madalas yung pag tayo nakakaramdam ng lungkot, ng sakit, madalas nating pinagdarasal is sana matapos na yung sakit. Lord, alisin mo na yung sakit. Ayoko na, gusto ko nang matapos. Sa halip, ang ipagdasal mo is, Lord, tulungan mo akong kayanin yung sakit. Kasi alam mo, dyan ka magiging matapang Pag kinaya mo yung sakit, dyan ka magiging matapang. May nagsabi sa akin na nagsisisi daw siya na nakilala niya ito kasi nga naghiwalay sila years din, no? Years din ang inabot ng relationship nila. Sobrang matagal din yung naging pagsasama nila. And sabi niya, nagsisisi daw siya na nakilala niya itong si ex niya. Pero sabi ko, wag ganun. Wag kang magsisi na nakilala mo siya. Kasi you can't deny the fact na naging masaya ka sa kanya. Naging parte siya, naging bahagi siya ng buhay mo sa mahabang panahon. At aminin mo, naramdaman mo rin naman yung pagmamahal niya noong mga panahong kayo pa. Marahil ang talagang nakasakit lang sa'yo ay yung ginawa niya at yung sakit na dinulot niya dahil sa ginawa niya. Kung siya ang nakagawa ng mali, pabayaan mo na lang kasi he decided for him or herself. Nagdesisyon siya para sa sarili niya. Pabayaan mo siyang maging masaya dun sa panandali ang kaligayahan na wala sanang katapusan. Kung ikaw yung pinili niya. Pero ikaw yung binitawan. Kaya, ipaubaya mo na.
darating din naman sa'yo yung tamang tao na mas magmamahal sa'yo ng tapat at totoo. Yung magmamahal sa'yo na walang kondisyon, hindi mapapagod at mananatili sa kabila ng pait, ng pagtatangis, ng pagtitiis, ng kung anumang kalungkutan at bighati na pagdadaanan ninyo. Huwag mo nang subukang ipaglaban pa yung minsan pinaglaban mo pero walang pinatunguhan dahil hindi nabigyan ng halaga. Sa huli walang nangyari, so na-realize mo rin naman yung worth mo, na sobra ka nang nagpapakababa para sa isang relasyon na hindi naman na mag-work. Always put yung self-worth above anything. Huwag mong kakalimutan na yung self-worth mo, dapat alam mo yung self-worth mo, alam mo kung saan yung limitasyon ng mga bagay na ginagawa mo para sa isang relasyon. At kung pagtagpuhin man kayo ng tadhana ulit balang araw, walang makakapagsabi nun. Basta wala kang pagsisisihan kasi ginawa mo lahat. Kung may mahal na siyang iba, ipaubaya mo na. Kung sa tingin mo doon siya masaya, dahil sa tingin niya doon naman siya masaya. Kung pinagpalit ka sa iba, masakit. Masakit yun. Pero alam mo, iisipin mo lang is, panalo kayong pareho nung ipinalit sa'yo. Panalo siya dahil nasa kanya na yung taong minsan kinapitan mo, yung taong minsan minahal mo ng sobra. Pero mas panalo ka kasi nakalaya ka na sa sakit, sa lungkot, at sa kasinungalingan. Kaya palayain mo na yung mga alaalang binuo nyo. Huwag kang lubusang masasaktan kung yung mga bagay na minsan pinangarap nyong gawin na magkasama ay ginagawa na niya kasama yung ibang tao. Mag-isa mo na lang din gawin yung mga bagay na pinangako nyo sa isa't isa. At di bali nang tuparin mo mag-isa yung mga bagay na pinangarap mo na sana para sa inyong dalawa. Gawin mo na lang para sa sarili mo. Masakit man na nasa ibang tao na yung tao na binuo mo. Diba? Ganun kasi yung pakiramdam nun eh. Parang hinubog mo yung tao para mapunta sa ibang tao. Masakit man, tanggapin mo. Dahil darating din sa tamang panahon yung tamang tao na para sa'yo. Alam ni Lord, alam ng Poon kung ano ang mas deserve mo. At mahirap yung sinasabi nilang to forgive is to forget. Na pag pinatawad mo yung isang tao, makakalimutan mo na lahat ng ginawa niya. Mahirap gawin yan. Madali lang siyang sabihin pero mahirap gawin. Kaya yung iba sinasabi nila na I can forgive but I will never forget. Yan naman yung sinasabi ng ibang tao. Sa akin naman, sa aking point of view, siguro minsan mahirap din yung magpatawad. Mahirap din sabihin yung I can forgive. So, sa akin, kung may tao na nakasakit sa akin na sobra, at hindi ko kasi mapagpatawad talaga ako, honestly. I'm not, hindi ko binubuhat ang sarili kong bangko, pero yun po yung totoo. Like, hindi po ako marunong magtanim ng sama ng loob. And one of my professors in law school told me na it's a value. It's a value na madali kang magpatawad ng tao. Pero dumating ako sa isang punto na sobrang hirap magpatawad. At nagdasal ako sa Diyos na sabi ko, Lord, I'm sorry. Mapagpatawad akong tao at alam ko dapat akong magpatawad kasi kayo po ay nagpapatawad. Pero sa puntong to, I'm sorry kasi hindi ko pa kayang magpatawad. So, huwag niyong pilitin na magpatawad kung hindi niyo pa kayang magpatawad. Namnamin niyo yung pain, yung sakit. Namnamin niyo yung lungkot. Kasi kailangan mong pagdaanan yan. Kailangan mong maramdaman yan. Kaya binigay yan sa'yo kasi kailangan mong maramdaman. Darating din yung panahon na matututo kang magpatawad. Always sasamahan mo ng dasal. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng pinagdadaanan mo at pagdadaanan mo, at lahat ng desisyon mo sa buhay. You will never go wrong pagkasama mong Diyos. Also, I would like to add na you don't have to be sorry for not being enough. Huwag mong i-question yung sarili mo kung naging sapat ka ba o hindi. Do not be sorry for not being enough kasi it's him or her who left you kasi hindi siya nakontento.
wag mo nang i-justify kung ano yung nagawa niyang mali. Do not justify his or her mistakes because cheating is never a valid reason for him or her to leave the person who truly loves him or her. Ayan lang guys, thank you so much for watching. Oh my gosh, Miss Moira, apakagaling, apakaganda ng boses, very soothing and relaxing. At kapag ka talaga kumakanta siya ng mga ganito, ramdam kayo sakit. Ramdam. Tapos dinagdagan pa ng Josh Lea. Wala na. Namatay na ako, buti na buhay pa ulit ako. Thank you so much guys for watching. If you like this video, please give a thumbs up. You can also share it. And if you want to say something about this video, please leave a comment down below. Bye! See you again in my next one.